Winnie Janelle. At kami ang inyong guro sa Araling Panlipunan 3. Okay, so bago tayo magsimula sa ating bagong tatalakayin, ay magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw. Gawayan po ninyo ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Bigyan po ninyo sila ng talino, pagbubukan, at paggalang sa isa't isa. At tulungan po ninyo sila na matuto at maging mabuting bata araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So ngayon mga bata, para maging masaya ang ating pag-learn sa bagong aralin, ay meron tayong gagawin na energizer. Handa na ba kayo? Yes! Okay, let's go! I-arrange ang mga upuan. Okay, tapos na? Okay, bari na kayong umupo. So, sino nga ba ang lumiban sa ating klase ngayon? Wala! At dahil wala, bibigyan natin ng ating sarili ng limang bagsak. Bago iyan, basahin muna natin ang ating alidong tuloy. Una, Maging magalang sa lahat ng oras. Maging magalang sa lahat ng oras. Kung gusto mong galangin kayo ng inyong kaklase, galangin niyo din sila. Pangalawa, makinig sa guro. Kung si guro ay nagsasalita sa harap, makinig at huwag gumawa ng kahit na anong ingay. Pangatlo, itaas ang kamay kung nais sumagot. Itaas ang kamay kung nais sumagot. Kung si guro ay may itatanong, itaas ang kamay kung nais mong sumagot. Pang-apat, umupo ng maayos. Umupo ng maayos. Huwag gumawa ng kahit anong gawain na hindi related sa ating talakayin. So ngayon, sino ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang talakayin? Okay, Tayhana. Ako ay nagamit sarili ko. Okay, very good. So bakit kailangan natin alamin ang ating sarili? Okay, Kens? Para mas maalagaan natin ang ating sarili. Okay, para maalagaan natin ang ating sarili. Very good. Nakinig talaga kayo sa tinalakay natin noong nakaraang talakayin. Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong paksang tatalakayin, ay meron muna tayong aktibidad na gagawin. So, gusto niyo bang magbasa mga bata? Opo! Sige, so meron tayong babasahing talata. Sabay-sabay natin basahin mga bata. Tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa aming bahay. Narito si tatay at nanay. Sila ang aking mga magulang. Lagi po silang ikinagalang. Tuloy po kayo sa aming harding. Narito si ate at kuya Rick. Lagi kaming nagbibigayan. Sa gawain ay nagtutulungan. Ama,
si Kuya at Bunso. Magaling, bigyan natin si Batang Casey ng 5 bagsak. So, kung pagsasamahin natin si tatay, nanay, kuya, ate, at bunso, ano ba ang tawag sa kanila? Okay, Batang Kens. Pamilya. Pamilya, magaling. So, bigyan natin si Kens ng 5 bagsak. Sa inyong palagay, ano kaya ang ating bagong topic ngayon? Welcome, friends. Ako at aking pamilya, ma'am. Ako at aking pamilya. Okay, another one. Okay. Tinday Casey. Ang aking pamilya. Okay, ang aking pamilya. Yan ang bago nating topic ngayon. Bago iyan, basahin muna natin ang ating layunin. Please read everyone. Pagkatapos ng maraming ito, ang mga bata ay inaasahang magbibigyan kahulugan ng salitang pamilya at mailalarawan ang bawat kasapi nito batay sa kanilang katangian at tungkulin. Pangalawa, Makaluburit o makakabuo ng simpleng larawan o representasyon tungkol sa pamilya. pangtatlo, Maipapakita ang pagmamalaki at pagpapahalaga sa sariling pamilya sa pamamagitan ng positibong salubin at pagpapahayag. Okay. Ngayon, tatalagin natin ang aking pamilya. So, ito ang binuo ito ng nanay, tatay, kuya, ate, at bunso. Okay, pakibasa mga bata. Ang pamilya ay tinuturing na pinakamaliit na unit ng lipunan. Dyan muna. Okay, so ang pamilya ay tinuturing na pinakamaliit na unit ng lipunan dahil dito tayo unay natuto ng mabuting asal, respeto, pagmamahal, at pagtutulungan. Okay. Binubuo ito ng mga magulang at mga anak. Ang bawat kasapi sa pamilya ay mayroong tungkuling ginagampanan sa tahanan na siyang nagbubuklod sa matibay na pagsamahan at pamamahalan ng pamilya. Okay. So ang pamilya ito ay binubuo ng magulang at mga anak. So bawat pamilya ay may tungkulin upang maayos at masaya ang kanilang pamumuhay sa isang tahanan. Ang mga magulang, lalo na ang nanay, tatay, sila ang nagsasakripisyo at naghihirap upang maibigay ang pangailangan ng kanilang mga anak, lalo na katulad ng pagkain, pag-aaral, at gabay sa buhay. At sa pamagitan ng pamilya, dito natin nakikita ang kanilang pagsasama na katulad ng pagmamahalan na sila ay sa isang bubong masaya at maligaya ang kanilang pagsasama. ngayon, nanay at dumako muna tayo kay nanay at tatay. Bumasa everyone. Ang tatay ay nanay kaya tinatawag ng mga magulang. Sila ang nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Si nanay at tatay ang tinatawag na nating magulang. So si nanay ang ilaw ng tahanan at si tatay naman ang haligi ng tahanan. Sila ang nagsasakripisyo para sa ikakabuti natin. Sila ang nagbibigay ng ating mga gusto, mga needs natin sa pang-araw-araw. Hindi magbubuo ang pamilya kung walang nanay at tatay. Very good. Tatay.
As everyone, Ang tatay ay ang lalaking magulang. Siya ang nagsisilbing haligi ng tahanan. Siya ang nagtatrabaho at nagtataguyod sa pamilya para mabuhay ng maayos. si tatay, siya ang lalaking magulang. Siya ang nagsisilbi nating haligi ng tahanan. Siya ang nagtatrabaho, kahit malayo siya sa atin, ay nagsasakripisyo siya para mabigay natin ang mga gusto natin sa ating pang-araw-araw, ating mga daily needs. Nanay, si nanay naman ang babaeng magulang. Siya ang nagsisilbi ng ilaw ng tahanan. Siya ang naglilinis ng bahay, siya ang nagluluto, siya ang nag-aalaga sa atin, siya ang palagi natin kasama sa bahay. Ngayon ay dumako naman tayo sa magkakapit. So, ang mga anak naman ay binubuo ng 3 miyembro, ang kuya, ate, at bunso. So, sino may kuya dito? May ate. Okay. May bunso. Okay. So, sila ang inyong mga kapatid. So, si kuya. Kuya ay ang nakatatandang kapatid na lalaki. So, si kuya ay isa sa mga tungkulin ng kuya ay siya ang tumutulong sa ating ama tulad ng pagpupuni ng mga sirang gamit. So, si kuya naman ang tumutulong kay tatay. Ang ate naman ang nakatatandang kapatid na babae. So, si ate, isa sa mga tungkulin ng ate ay tumutulong sa mga gawaing bahay ni nanay. Bunso. Samantalang ang bunso ay ang pinakabata sa pamilya. Siya ang nagbibigay alim sa loob ng tahanan. So, ang bunso ang nagbibigay alim sa loob ng tahanan. Sino bang may mga bunso dito na nagbibigay alim sa inyong tahanan? Wala. Wala ba kayong mga bunso? Kami po ang bunso. Mga pamangkin na mga bata. Diba nagbibigay sila ng alim? Okay. So, maliban kay nanay, tatay, ate, kuya, at bunso, sino pa ang mahalagang miyembro ng pamilya? Okay, good kids. Lolo. Okay, very good. Si Lolo. Si Lolo ang ama ni nanay o tatay. Si Lolo rin ang minsan na nag-aalaga sa kanyang mga apo, di ba? Meron ka bang lolo, good kids? Opo. Oh, si Lolo pa minsan nag-aalaga sa'yo kapag may lakasing inay at itay? Opo. Oo, si Lolo minsan na nag-aalaga sa kanyang mga apo kapag may lakad si inay o si nanay o si tatay. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. Okay, so maliban kay Lolo, sino pa ang isang nakakatandang miyembro ng pamilya? Lola. Okay, very good si Lola. Ikaw ba, Inday Hana? Meron ka pa bang Lola? Wala na po. Wala na. So sorry. Okay, so, nung nabubuhay mo pa ang iyong lola, malamig ka ba sa iyong lola? Hindi ko po alam. Kalimutan niyo. Ay, nakalimutan na niya. How about you, Inday Casey? How about you, Dudong Kens? Malambing po. Oh, si Dudong Kens ay malambing. Isa yan sa nagpapakita ng pagmamahal sa lola. Okay, mga bata, si Lola ay ang ina ni nanay Ulit tatay. tatay. Si Lola rin ang minsan na nagluluto ng masarap. Kapag may lakad si inay at si itay, siya rin mismo ang kadalasang nagbabantay sa mga apo, naglilinis ng bahay o nagluluto. So ngayon mga bata, ako, naipapakita ko ang pagmamahal ko sa aking lolo at lola sa pamamagitan ng pagmamalo. Kayo ba, paano nyo maipapakita o naipapakita ang inyong pagmamahal kay lolo at lola? Nagmamano eh. Nagmamano. Iba kang sagot. Nagbibigay ng bulaklak. Nagbibigay ng bulaklak. Ano pa? Hindi pa kayo Tumutulong sa farm. Very good, tumutulong sa farm. Isa yan, isa ang mga yan sa pagmamahal natin na pinapakita sa ating lolo at lola. At ngayon, dahil alam niyo na ang ating paksang tinalakay, ay magkakaroon tayo ng bagong aktibidad. So, papakatiin ko ang klase sa 5 grupo. So, unang grupo, 2 grupo, 3 grupo, 4 na grupo, at pang-5 na grupo. At ang unang grupo ay gagawin
gagawa ng puppet na tatay. Ang pangalawa naman ay gagawa ng puppet ng nanay. Ang pangatlo ay puppet na kuya. Ang pang-apat ay puppet na ate. At ang panglima ay puppet na bunso. Okay. Pero bago yan ay meron tayong mga pamantayan na magsisilbing gabay para sa ating pangkat na gagawin. Okay, pamantayan. Malikhaing paggawa ng puppet, 15 puntos. Kalinisan at kaayusan ng gawa, 10 puntos. Kaangkupan ng puppet sa miyembro ng pamilya, 10 puntos. Husay sa pagkukwento, pagpapaliwanag ay 5 puntos. Kooperasyon at 10 puntos. Kooperasyon at partisipasyon ng pangkat 5 puntos. Kabuuan 50 puntos. Ngayon ay bibigyan ko lang kayo ng 5 oras para sa paggawa ng iyong pangkatang gawain. Tapos na ba mga bata? Okay, Papa? Hindi pa po! Okay, take your time. Okay, mga bata, may 10 segundo na lang kayo natitira para sa inyong activity, ha? Opo!
Una, represent natin. Ito po ang ginawa kong puppet na nagre-representa ng nanay. At ito po ang tatay. Okay. Sunod na grupo. Ito po si Ito po si Tina. Yan. Okay. Ang tawag si ate. Ay, Pati! laro ka lang. Okay, naman yung letter Okay, grupo. Sa akin po ay bunso. May dala ko siya tinatipid. Okay. Magaling! So, ang lahat ng grupo ay binibigyan ko ng 50 puntos dahil nagawa nyo ng mabuti ang inyong mga gawain. At dahil dyan, bigyan natin ating mga sarili ng pakbet clap. Alam niyo ba ang pakbet clap? Hindi! Okay, si teacher ang mauna at susunod at gagawin natin ito sabay. Okay, ganito. Isa, dalawa, tatlo, isa, dalawa, pak na pak, bet na bet, pak, bet. Okay. Magsitayo. Isa, dalawa, tatlo, pak na pak, bet na bet, pak, bet. Okay. Alam namin na nakinig talaga kayo sa tinalakay natin ngayon, may inihanda kami sa inyong pagtataya. At sagutan lamang ninyo ito sa 2 minuto. Tapos na ba mga bata? Oo! Please pass in front. Wow! At talagang nakinig kayo sa tinalakay natin ngayon. Bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak. Okay, so bago tayo magsisiuwian, may ibibigay akong takdang aralin sa inyo. Pagikuha ng inyong kwaderno upang ito ay isulat. Okay, so bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang isulat ito. Tapos na ba mga bata? Okay. Okay, so lagi nating tatandaan ang pagmamahal ng pamilya ang pinakamalaking biyaya sa buhay. Yun na. Okay, so bago tayo magsiuwian, magsitayo ang lahat para sa ating panapos na panalangin panguluhan ni Rudolph Hens. Sa naman ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you po sa aming natutunan ngayong araw. At thank you sa pag-assist namin nila guro. Amen. Amen.